Guys, unahin natin yung sa inyong kaperahan. Lumabas kasi both money and love, no? So, sa inyong kaperahan, mga kapiksi, nakikita natin na may mga perang papasok sa inyo, okay? May mga pera, may mga rewards na maaari kayong matanggap from the universe, mga kapiksi, no? Ito yung mga efforts or bunga ng mga efforts nyo. For some of you, maaari may mga incentives kayo na matanggap, ganyan. Some kind of salary incentives or parang mga top-up commissions, especially kung kayo ay nasa sales, mga kapiksi. Kung kayo naman ay parang nagnenegosyo, parang I'm sensing na mahihit nyo yung mga target na quota nyo, kung may mga quota kayo sa sales, ganyan. So, maaaring dumating sa inyo or matanggap nyo yung mga ganyang klaseng pagpapala, no, pagdating sa inyong kaperahan. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is monthly tarot for September para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayong magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo guys, okay? So sa dulo ng video yan, kaya make sure na tapusin nyo yung video guys hanggang sa dulo. Tingnan natin mga kapiksi kung ano yung mga paparating sa inyo ngayong September, no? So, within the next few months, ito yung isang timeline, mga kapiksi. Yes, okay. So, ito yung confirmation mula sa inyong mga gabay. It's up to you, mga kapiksi. Okay, so napakaganda ng daloy ng mensahe para sa inyo, mga kapiksi. So within the next few months, yes, ang sagot sa iyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. So this is a very positive confirmation from your guides na kung ano man yung mga pinagdadasal nyo, mga hinihiling nyo, mga minamanifest nyo, mga kapiksi, no? Within the next few months ay makakita na kayo ng pwedeng partial manifestation or full manifestation. Depende yan sa inyo, mga kapiksi, kung gaano kayo ka-focus sa inyong mga intentions, okay? The more na nagfo-focus kayo guys sa inyong mga intentions, the more na mas pwedeng mapabilis. So itong within the next few months, timeline ito, mga kapiksi, ito'y pwedeng pang mapabilis or pwede pang mapatagal. Again, depende sa inyo. It's up to you, okay? So the more na nagfo-focus ka sa iyong mga intentions, your energy flows where your attention goes. Kung saan nakafocus yung attention mo, doon nagfo-follow yung energy mo, and doon yun yung mas nagmamanifest or nakakita ka ng evidence sa inyong 3D, mga kapiksi. Okay, so kung gusto mo unti-unting mabago yung iyong pamumuhay, yes, kayang-kaya mo yan. Within the next few months, it's up to you. Kailangan mong maging disiplinado, maging persistent, okay, matyaga, masikap, despite ng mga circumstances. Yung iba kasi, kapag ka nakikita nila na negative yung nangyayari sa paligid nila, sumusuka na sila, nag-give up na, ay naku, ayoko na, hindi naman totoo tong manifestation na to. Hindi nila alam na yung negative na yon, sila din yung nag-manifest, okay? So manifestation works 24/7, mga kapiksi. It doesn't stop, pero dalawang bagay lang yan. It's either positive or negative, depende kung ano yung nakafocus ng attention nyo, okay? So kung mas negative yung nangyayari sa buhay nyo guys, ibig sabihin doon nakafocus yung dominant thoughts nyo, yung pattern of thoughts nyo sa puro reklamo, puro paghihirap, puro problema. Kung gusto nyo siyang baguhin, pwede, because everything is changeable and malleable. Walang imposible guys. Pwede magbago yung takbo ng buhay nyo, pero kailangan nyo magkaroon ng disiplina, mga kapiksi. It's up to you. Kailangan nyo magkaroon ng disiplina sa inyong pattern of thoughts, tapos susunod yung 3D nyo, okay? Palaging may delay sa 3D, sa inyong physical reality, mga kapiksi. The change has to come from within first, sa inyong pattern of thoughts. So yun yung unang-una nyong babaguhin, yung inyong pattern of thoughts, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ngayon naman, etong deck na to yung ating gagamitin. Silipin natin guys yung mga ganap sa buhay nyo
ngayong September gamit itong deck na to. So, isa-shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng Scorpio. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna itong ating video regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi, no? Sobrang ganda talaga ng course na yan and maraming kayong matututunan. So talagang uunlad at aasenso kayo, kaya mag-email na kayo mga Kapiksi. Scorpio, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread guys. Ito ay combination ng positive and negative energy. General reading ng mga Kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo. So, meron tayong presence dito ng air sign, guys. Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring air sign yung inyong, you may be involved with an air sign or maaaring may air element kayo sa inyong natal chart, mga Kapiksi. Alright, so ito yung combination ng positive and negative energy, guys. Unahin natin yung sa inyong kaperahan. Lumabas kasi both money and love, no? So, sa inyong kaperahan, mga Kapiksi, nakikita natin na may mga perang papasok sa inyo, okay? May mga pera, may mga rewards na maaari kayong matanggap from the universe, mga Kapiksi, no? Ito yung mga efforts or bunga ng mga efforts nyo. For some of you, maaari may mga incentives kayo na matanggap, ganyan. Some kind of salary incentives or parang mga top-up commissions, especially kung kayo ay nasa sales, mga Kapiksi. Kung kayo naman ay parang nagnenegosyo, parang I'm sensing na mahihit nyo yung mga target na quota nyo, kung may mga quota kayo sa sales, ganyan. So, maaaring dumating sa inyo or matanggap nyo yung mga ganyang klaseng pagpapala, no, pagdating sa inyong kaperahan. And for some of you guys na parang ginajuggle nyo din yung ginajuggle nyo din yung oras nyo between work and yung inyong personal na buhay, parang personal na ginagawa. Parang I'm sensing na parang dalawa, 2 or more siguro yung inyong pinagkakakitaan. So parang meron kayong main source of income, which is employment or trabaho, tapos meron pa kayong parang additional na source of income like mga side hustles or racket, ganyan. And parang tinitimbang nyo yung oras nyo doon sa dalawang yon, mga Kapiksi. So hinay-hinay lang guys, kasi baka masyado kayo mapagod, pero yung iba sa inyo parang nag-iisip na kayo kasi parang nararamdaman ko nga yung exhaustion. Sabi ko nga sa inyo, yung pagod, parang gusto nyo na mag-quit sa isa kasi it's too tiresome para sa inyo, exhausting, ganyan. So anuhin nyo muna, timbangan nyo muna guys, no? Wag muna kayong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon. Sabi nga nila, don't kill the goose that lays the golden eggs, diba? Ibig sabihin, wag mong patayin yung pinaka main source of income mo kasi kung hindi ka pa ready, diba? If you're not ready, kasi baka mahirapan ka, hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo or yung ibang tao na nakadepende sa'yo, lalo na sa pagkakakitaan. Okay, pero natawa lang ako kasi naalala ko yung ginawa ko dati. Anyway, so yun yung nararamdaman natin. Pero masaya ka, no? Masaya ka sa ginagawa mo actually, at saka may mga taong sumusuporta sa'yo. So yun din yung nagpapamotivate sa'yo para lalo ka pa magsikap. Pero yun nga lang, nararamdaman natin yung pagod nyo, mga Kapiksi. Sa love life naman guys, no, nakikita natin na may mga emotional pain na pinagdadaanan kayo, pero nararamdaman din natin na nakaka-recover na kayo dito sa inyong mga emotional pain, mga Kapiksi. Okay, so unti-unti na naghihilom, and for some of you parang I'm sensing na meron ngang kumakatok, no, sa
sa inyo na pwedeng bagong pag-ibig, new relationship, ganyan, new person, new SP. Pero for some of you, maaring old SP, pero parang nagpaparamdam ng bagong pag-ibig, no? Parang change version ng SP mo na mas gusto mo kaysa nung before sa relationship. Okay, so again, timbangin nyo muna guys, no? Pagdating sa, hindi lang pera yung tinitimbang guys, pati relationship tinitimbang din, as long as hindi kayo masaktan, walang problema mga kapiksi. Alright, so tingnan pa natin guys, no? Yeah. So, eto nakikita natin talaga yung pagsisikap nyo and pagtsatsaga nyo. For some of you, I'm sensing na parang gusto nyo magbakasyon, magbakasyon, mag-unwind, kasi parang nadidrain yung energy nyo mga kapiksi. So, kung may mga pagkakataon kayo guys, no, walang masamang magbakasyon. Kung meron din lang kayong budget para makapag-travel, why not mga kapiksi? For some of you, I'm sensing some kind of longing din, no? Baka malayo kayo sa pamilya nyo, baka nasa ibang bansa kayo, OFW, ganyan. And nararamdaman natin yung pangungulila nyo and longing nyo, pero parang yung iba sa inyo wala kayong magawa kasi nag-iipon pa kayo, hindi pa kayo makapag-resign or hindi pa kayo makauwi ng Pilipinas or kung saan man sa pamilya nyo kasi parang kulang pa, no? Parang hindi pa sapat yung inyong naipon, mga kapiksi. Kaya talaga nakikita natin yung pagiging masipag nyo. Literal, parang I'm sensing more than 8 hours kayo nagtatrabaho sa isang araw para lang kumaga parang ayaw nyong tumigil, no? Kumaga hanggang may araw, hanggang may oras, hanggang kaya, kayod lang ng kayod. And okay lang yan mga kapiksi, no? Ina-encourage natin yung pagiging masipag, but at the same time, sabi ko nga sa inyo, magpahinga din kasi sobrang nararamdaman ko yung pagod sa inyo mga kapiksi. So baka naman ma-take for granted yung inyong kalusugan, wag naman. So importante rin na wag kayong ma-burn out and ingatan nyo yung inyong kalusugan mga kapiksi. Alright? So comment down below Scorpio, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages nyo, ito yung ating yes or no pick a card reading mga kapiksi. So shuffle ko yung cards guys. Habang sinashuffle ko to, itanong nyo sa isip nyo yung tanong nyo for September. Isang tanong lang guys, answerable by yes or no. And habang sinashuffle natin to guys, no, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If mayroon kayong specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinaypixie@gmail.com. So, ito yung mga cards guys. Hinga kayo ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo yung tanong na gusto nyong malaman. Answerable by yes or no. Tapos, pili kayo ng isang card guys. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 yung napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Ay, no pala, sorry. And kung card 3, no to. And kung card 3 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay no, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga messages nyo. Ito yung ating timeless reading guys, past, present, future. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. I love you all and see you again next time. Bye-bye!